Good morning po sa ating lahat. Mainit po ba? Parang nilalamig ako eh. Iba yung klima ngayon. Parang malaki. Okay po. Okay. So, mabuti po ba ang ating Panginoon? Okay. So, ngayon, yung pag-aaralan natin ngayon ay yung Great Bible Characters. Yung mga dakila o mahuhusay na mga tauhan ng Biblia. Ano po? So, marami pong mga tauhan yung Biblia, pero hindi po natin ito mauubos talakayin. Yung kaya lang po nating talakayin yung ating tatalakayin po. Ano? Okay, so, good morning sa mga sumusubaybay sa atin. Kayo naman din po sa lahat ng naririto. Okay po? So, bakit po natin napagpasyahan, pag-aralan yung mga mahuhusay na tauhan ng Biblia? Dito po sa malaking tulong po ito para sa atin kung paano po natin sila tutularan. Di man natin sila lubos na matularan doon sa kanilang ginagawa para sa Panginoon, at least ay tayo ay magpatuloy at may taguyod natin yung ministry ng ating Panginoon. Amen? Okay, so ngayon, we will talk about the life of Samson. Okay? So, pag-aralan po natin yan, the divine power of God in Samson's life. Ito yung tao sa Biblia na kakaiba yung lakas. Wala po siyang kapares. Okay? Akala ng iba, ang buhay ni Samson ay para sa bata lamang, kinikwento doon para sa mga bata, pero hindi nyo po ba alam na ito ay dito'y inilarawan ng Panginoon kung gaano po siya kadakila. Okay? So, pag-aralan natin the divine power of God in Samson's life. Kaya yung banal na kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay ni Samson. So, ano ba yung nangyari? Ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na ito? So, ang layunin natin, to use our strength in the ministry of God and not for our pleasures. Okay? So, mahalaga na alam natin kung ano yung layunin ng Diyos sa atin. Alam ko na lahat tayo mayroong layunin din sa buhay, but tingnan natin dito sa buhay ni Samson kung paano natin maaayos, kung nagagawa ba natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin o yung layunin lang natin yung nagagawa natin. Okay? So, pag-usapan natin ang mga talatang ito sapagkat ito yung magbibigay sa atin ng lakas at para may pagpatuloy natin yung pamumuhan natin bilang mga Kristiyano. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Only ilang chapter lang ito? 13, 15, 16. 3 chapter. 13, 14, 15, ay 4 na chapter lang po yung naisulat dito yung buhay ni Samson. Okay? So, pwede nyo po yung basahin in one day. Pwede nyo po yung matapos lahat. Okay? So, tayo lahat and open your Bible, the book of Judges, chapter 13, verse 5, and then verse 24, then chapter 16, 28. So, putol-putol po ito. So, halos kunti lang naman po kasi yung chapter ni Samson. Okay? Judges, chapter 13, verse 5, 24, verse 5, then 24 to 25, then chapter 16, verse 28. Okay po? Okay, naririyan na po kayo? Okay. We will read them together, verse 5. Sabi diyan, kung may panganak mo na siya, huwag mong puputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang pagligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. 24. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ni Yahweh. Ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Samson at siya ay pinakilos nito sa kampaminto ng Dan sa pagitan ng Sora at Estaol. 16, verse 28, sabi diyan, at nanalangin si Samson, Yahweh, mahabag kayo sa akin
isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukit nila sa aking mga mata. Shall we pray? Lord, narito Diyos kami, Panginoon, nagpapasalamat. We honor your name, Lord Jesus, in our lives. Lord God, salamat sa bawat pagkakataon na binigay niyo sa amin. Lahat ng bagay binigay niyo sa amin, Panginoon God, upang gamitin namin, hindi para sa aming kasiyahan, kundi para sa iyong kaluguran, Panginoon. Lord, I pray na tulungan niyo kami lahat na kaming lahat ay maging maingat sa bawat mga talentong binigay niyo sa amin, like Samson, O God. Lord, I pray, pagpalayan niyo kami and give us understanding, O God, sa bawat isa sa pag-aaralan namin ngayon. At ipaunawa niyo sa amin ang mensahe nito kung ano ang dapat namin mapulot dito, Panginoon, at may sagawa po namin sa aming buhay. Salamat sa buhay ni Samson na natupad, Panginoon God, ang iyong layunin sa buhay niya. Naway sa buhay din namin ito, matupad din yung layunin ninyo sa amin, sa pagkatawag ninyo sa amin. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Tayo pong lahat ay magkakaupo na. So si Brother Samson, so siya po yung tanyag sa lahat na pinakamalakas. So wala na pong iba po dito sa Biblia na pinakamalakas, kundi si Samson. Nag-isa lang siya. Okay? So, bilang mga magulang, itong si Manoah, yung asawa ay matagal nagkaanak. Bumaba yung anghel at maging yung asawa, pagbubuntis niya ay masilan. Hindi dapat siya iinom ng mga alak at hindi siya kakain sa mga pinagbabawal na mga pagkain sapagkat tatawagin na Nazirite ang kanyang anak. Yun kasi ay nakatalaga sa Panginoon. Papalad yung mga magulang ngayon kung mayroon kayong pinanalangin sa Panginoon ng panahon at ipinangako ninyo na yun ay itatalaga ninyo sa Panginoon. Okay? Si Samson habang lumalaki po siya ay andun patuloy po na sinusubaybayan ng kanyang mga magulang. Hindi po nawawala sa paningin ng magulang si Samson. Kahit tayo rin ngayon, huwag po natin sabihin dahil sila ay mayroon ng mga edad, ay babaliwalain na natin yung kanilang kalagayan. Bilang mga magulang, mayroon po tayong karapatan na sila ay subaybayan. Kahit malalaki na po sila. Hindi po natatapos yung pagsusubaybay ng mga magulang sa kanyang anak. Dapat po, habang nabubuhay tayo ay dapat sinusubaybayan natin kung ano yung kanilang ginagawa. Okay? Nang panahon ito mga kapatid, ay tumalingkod yung mga Israelita muli sa Diyos. At niloob ng Panginoon na sakupin ang Israelita ng Palestine. Matagal na ito hanggang ngayon nag-aaway sila dalawa. Pero noon ay nagpadala ng anghel at kinausap yung asawa ni Manoah na hanggang ngayon hindi pa siya nagkakanak at sinabihan siya ng anghel. At nag-request din si Manoah kung maaari po ay magpakita kayo sa akin at makausap ko kayo. Okay? Tandaan niyo mga kapatid, ako at kayo, mga anak natin ngayon, mayroon pong layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang tanong dito ngayon, nagagawa ba natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin o yung layunin ng natin yung ginagawa natin? Di ba? Dapat po natin tanongin din yung sarili natin. Ano ba yung ginagawa ko sa mundo? Ano ba yung purpose ng buhay ko kung bakit ako narito sa mundo? Ano yung layunin ng Diyos? Bakit ako pinapunta dito? Ano ang layunin ng Diyos kung bakit niya ako tinawag? Ako naniniwala, lahat tayo naririto, tinawag tayo ng Panginoon na mayroong layunin siya. Wala pong pagkatawag ang Diyos na walang layunin. Naintindihan mo? Dahil dito mga kapatid, alam niyo pa kung saan lahi nagmula. Anak ko siya ni Israel na tinatawag natin Jacob. So, Jacob, Israel ay isa na lamang po yun. Titingnan po natin dito, sabi niya yung history of his life.
Yung kay Samson. Ito yung history niya. Sabi niya, sabi riyan sa unang aking babanggitin, si Samson ay mula po judge from the tribe of Dan. Ito yung nabanggit ko sa inyo, chapter 13, verse 2, then 24, 25. Makikita niyo po doon kung saan po siya nabula. Hindi ko na babasahin kasi hahaba tayo. Lalo tayong tatagal. Then, sabi niya, promises his birth through an angel. So ang angel, o anghel ng Panginoon, ay pumunta po dito dahil hindi po manganak yung asawa ni Manoah, kaya sinubo kaya ang anghel ay di bumaba para sabihin na darating ang araw siya ay manganganak. Pero, ang sabi diyan, sa talata na yan, sa 13, 12, 14, kung siya man ay ipapanganak, ay wag po siyang iririso yung kanyang buhok. Wag po siya puputulin. Sapagkat sa buhok, manggagaling ang kanyang lakas. At wala pong kapares pong lakas si Samson. Okay? And then sabi niya, they married a Philistine. So, nakapangasawa siya ng Palestinian. Kasi, hindi talaga maiwasan sapagkat sakop ng Philistine yung Israel within 40 years. Sino may wasan? Pero sabi ng nanay, anak, bahala mo na bang ibang mapili sa lahi natin? Bakit Palestinian pa ay yung inasawa? Pero wala pong kaalam-alam yung kanyang nanay. Itong kinikwento ko po, sana nasubaybayan ninyo ha. Andyan lang po yan ang kinikwento. So, sabi ng nanay, wala ko na bang napili sa lipi? Diyan pa talagang Palestinian niya? At hindi lang po umiimig si Samson hanggang sa hindi alam ng magulang na niloob ng Panginoon na magkaroon po si Samson na koneksyon sa Palestina sapagkat ang layunin talaga ng Panginoon ay ligtas ang Israel sa Palestina. Kaya nakapangasawa po dito si Samson na taga-Palestino. Okay? Yung babae. And then, sabi niya, yung betrayed by Delilah. So, sa panahon na yon, bago po pumunta kay Delilah, ay nagkaroon po muna dito ng problema si Samson sa kanyang binan na lalaki. Nung panahon kasi noon, nung dumalaw si Samson, chapter 15, nung dumalaw po siya, ay hindi po siya pinatuloy ng binan niyang lalaki sapagkat sabi dito ay, ang asawa mo ay binigay ko na sa inyong kaibigan. Kaya alam po ninyo, sobrang nagalit po dito si Samson. Ang ginawa ni Samson, sabi, ipagsusulit ninyo yung ginawa ninyo sa akin. Kaya pumunta po siya ng bundok at nanghuli ng 300 asong gubat. Pagkahuli po ng 300 asong gubat, nilagyan niyo po yun ng sulok sa bawat buntot, tagda-2. Chapter 15, tingnan po ninyo yan sa Judges. Then, patapos, ang ginawa ni Samson, sinindihan niyo po yung sulok. Kasi anihan na po ng trigo nun. Tama? Sinindihan niyo yung sulok. So, kung dala-dalawa, kung 300 po yung asong kubang, ilan na lahat. Kung tigda-dalawang sulok yung nakakabit. O di 600. Ang ginawa, sinindihan ni Samson, nung sinindihan, takbuhan doon sa trigo, yung asong gubat. Alam niyo po yung nangyayari doon sa triguhan? Lahat po yun ay nasunog yung pag-aari ng mga Palestiyo. Pati yung mga hindi pa hinog, ay napinsala pa rin noong pagkasunog. Ano sa palagay ninyo magiging reaksyon ng mga Palestinian? Siya ay magagalit. Ay namagalit po. Nung malaman, ang nangyari kay Samson, na tinanggihan ng bina na yung asawa kasi ni Samson, kasi yung ugat nito kung bakit nagalit, di ba? So, ang nangyari ay, hindi pinatuloy si Samson, ibinigay yung asawa niya dun sa kanyang kaibigan. Yun yung pinagutan kung kaya naghuli siya ng asong gubat at sinindihan at pinakawalan doon sa mga trigo. Ang may-ari po doon, walang iba kundi Palestina. At nagalit naman ngayon yung Palestiyo. Kanino nagalit? Kanino nagalit sa palagay ninyo? Nagalit sila kay Samson marahil. Pero
talagang galit na galit sila kung sino yung nag-umpisa nito. Nalaman nila na kung bakit ginawa yung ni Samson ay dahil doon sa ginawa ng bina na lalaki. Kaya ang ginawa po ng mga Palestinian ay pinagpapatay po itong lahat ng ito, pati yung kanyang asawa. At ang nangyari, nagalit naman ulit si Samson sa mga Palestino dahil sa ginawa naman ng mga Palestino doon sa kanyang asawa. Di ba? Ito yung istorya ng buhay ni Samson na aking binabanggit. Then dumating yung betrayal of Delilah. Okay? So, si Samson ay mayroong natatanging kalakasan. Sabi natin yung divine power of God na binigay ng Panginoon sa kanya. Pero dito mga kapatid, ay mayroong pong suhulan na nangyari. Ang batid dito kasi nahulog yung puso, yung kalooban ni Samson kay Delilah. So, dahil yun ay nahulog, nalaman din ng Palestino na napaibig ni Delilah si Solomon, kaya inusisa nila ito. Nung inusisa, sabi nila, Delilah, ito yung gagawin mo. Bibigyan kita na 1,100 ginto. Tingnan niyo po, baka magkamali po ako mahigit 1,000 po yun. Pag naipagtapat ni Samson, kung saan nanggagaling yung lakas na mayroon siya. Ganun yung nangyari. So, kaya ginawa ni Delilah ay tinatanong niya si Samson kung saan nanggagaling yung kanyang lakas. Pero malihim po ito na sa umpisa lihim na ayaw banggitin ni Samson yung kaloob sa kanya ng Panginoon. Pero dahil ganun araw-araw, mababasa niyo rin yan, araw-araw po, sa kakakulit talaga ni Delilah na para malaman po yun, ay nagsabi ng totoo si Samson kung saan ang gagaling. Sinabi niya, alam mo, itong lakas na mayroon ako dito, o mayroon akong lakas kung bakit ko yan, mabilis ko yan matatag, kahit ano bang itali sa akin, ay dahil sa taglay ng aking buhok. Kasi pag pinutulan ito, ay magiging karaniwan na rin akong tao. So, iba itong ay so, iba talaga yung pagkatawag kay Samson. Okay? So, sa pagkakataon na yun, na nakita, na nagsasabi na talaga ng totoo si Samson, ang ginawa ni Delilah, tinalian, habang natulog si Samson, ginupit yung buhok. Hanggang sa dumating, sabi ni Delilah, pasok na kayo! Hanggang sa hindi na po nakagalaw si Samson. Okay? Then sabi niya, ito pa po yung istorya ng buhay niya, God's out his eyes. So, si Samson, ang madakip, dinukit yung kanyang mata. Alam niyo po ba na napakahirap sa isang anak na malaman mong dinukit yung mata? Nagkasakit nga lang, nasasaktan ka lang, di ba? Okay? And then, ang sabi pa dyan, sabi po dyan, ang kanyang kamatayan. Okay? So, what he did, this is strength. Ano naman ngayon ang naging kapakinabangan nito, yung dakilang nagawa ni Samson? Alam niyo mga kapatid, gusto ko pong ipaalam sa inyo dito, kung mayroon ka man ngayong lakas, gift na binigay sa iyo ng Panginoon, gamitin natin yun ng maayos. Bilangin ko po yung ginawa ni Samson. Andyan po, number 1, kill a lion, 14:6. Kill 30 Philistines, 4:19. Kill 1,000 Philistines with the jawbone of a donkey. Yung buto, yung panga ng isang asno, yan yung ginamit niya pangpatay po dyan sa 1,000. Then the gates of Gaza were open. Mayroon po rin isang mahalay na babae. Pero dumating yung araw yung Palestinian, nalaman nila doon si Samson. Ito yung nangyari, binuksan niya po yung gate ng Gaza. Ng Gaza ba yan? Okay. Destroyed the God's temple which also killed him. Ang batid dito mga kapatid ay yung kanyang pagsira sa templo ni Dagon. Pumunta siya sa center at tinawakan yung 2 poste. Tinulak yun at namatay yung nasa loob lahat ng mga Palestinian hanggang kasama siya. And then, he was a judge of Israel for 20 years. So, 20 years po siya naging judge po dito sa Israel.
Okay? So, let us proceed. Dito sa ating pupuntahin. What lesson can we learn from Samson's life? Anong mga aral ang matutunan natin sa buhay ni Samson? Number one, with every gift that God has given to us, we must learn to be careful and not to abuse it. Tama po? Si Samson ay binigyan ng Panginoon ng lakas. Tandaan ito mga kapatid. Yung lakas natin na ginagamit natin ngayon, bigay ito ng Panginoon. Tama po? Pag nawala po yung lakas sa atin, Brother Ryan, sabihin ko lang sa iyo yung katotohanan. Halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng trangkaso. Makakapagtrabaho ka ba? Hindi, di ba? Sapagkat mahina ang iyong katawan. Tama po. Si Samson, alam po ninyo yung extraordinary power na binigay, yung divine power of God na binigay sa kanya. Iba ito mga kapatid. Ito ay nanggaling sa Panginoon. Yung purpose ng Panginoon, dapat dito yung nangyayari. Bakit ako binigyan ng Panginoon ng ganitong talent? Bakit binigyan ako ng Panginoon ng gift na katulad nito? Di po ba? Alamin muna natin, baka mamaya nami-misinterpret po tayo sa mga binigay sa ating ability ng Panginoon. Oo, tama na gagamitin po natin yung sa pang-araw-araw. Pero mga kapatid, yung pinakalayunin talaga niya ng Panginoon ay gawin po natin yung kanyang pinagagawa sa atin. Ang maganda, ang masama dito ay naaabuso po natin yung mga binibigay sa atin na abilidad. Kaya sabi dito sa ating una, with every gift that God has given to us, we must learn to be careful and not to abuse it. Tama? Sa verse po yan. 13:24-25. Sabi niya, so the woman bore a son and called his name Samson. And the child grew, and the Lord blessed him. Diba? And sabi niya, and the Spirit of the Lord began to move upon him. Diba? Siya yun dapat, ay naalam natin kung bakit ka pinagpapala ng Panginoon, even Samson, kung bakit siya pinagpala ng Panginoon, dahil mayroong pinagagawa sa kanya ang Diyos. Tama po? Hindi ka pagpapalain ng Panginoon, kapatid, kung walang pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Ang masaklap kasi dito, ang tingin kasi sa atin, yung pag pinagpala ka, akala mo sa iyo lang yun, at wala kang pakialam sa purpose ng Panginoon. Kasi ang ngayon, ang tendency na nakikita natin, ay tayo ay magpayaman. At walang masama naman din po doon. Huwag mo lang iisnapin yung layunin. Huwag kang malilito sa layunin ng Diyos at layunin natin. Tama po? Kadalasan, marami po yung nalilito dito mga kapatid. Tama po ba? Alam niyo po ba kung sino yung nagpapala sa atin? Ang Panginoon. Bakit ka binibigyan ng pagpapala ng Panginoon? To glorify Him. Diba? To give your best at gawin mo yung purpose, yung layunin ng Diyos sa pinagagawa sa iyo. Ano yung layunin po dito ng Panginoon kay Samson? Ano po yung layunin? Para iligtas ang Israel sa kamay ng Philistine. Di po ba? So anong ginawa na ni Samson sa kanyang lakas? O ano yung purpose na binasa natin kanina? Sabi natin dyan kanina, to use our strength in the ministry of God and not for our pleasures. Anong ginawa ni Samson? Di po ba? Anong ginawa ni Samson sa kanya? Yung lakas. Natutumbok niya ba yung layunin na pinagagawa sa kanya ng Panginoon? Hindi. Hindi niya natumbok. Mula noon hanggang ngayon, yung Delilah buhay sa bawat tao. Totoo, di ba, Brother Francis? O, tatawa-tawa si Brother Francis eh. Di ba? Marami mo mga kapatid ngayon anyo yung Delilah. Kung bakit ngayon hindi na natutumbok ng mga
tao yung layunin ng Diyos sapagkat ang daming nilayla. Diba? Katulad pa lang nito, di po ba? Kung ikaw ay pagpalain ng Panginoon, minsan, sinasabi natin, pinagpala ka, yes, pinagpala ka. But yun naman kapatid, be careful. Nasabi natin na, sapagkat hindi mo naman ginagawa, yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Di po ba? Kaya ka nga niya tinawag para gawin yun kasi nakita sa iyo yung pagpupursi. Nakita naman ng Panginoon kay Samson eh. Inalalaya naman ng magulang yung kanyang anak sa paglaki. Di po ba? Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, sin leads to consequences. Di ba? Dumadating talaga sa punto yung ganung sitwasyon. Binigyan ng Panginoon ng lakas, pero ano yung ginagawa natin sa lakas na binigay ng Diyos sa atin? Ginagawa natin para lang sa ikasisiyan ng sarili natin, para masaya tayo, para magalang tayo. Hindi ba natin inisip kung paano naman din natin mapasaya ang Panginoon sa blessing na binigay niya sa atin? Paano ba natin siya mapasiyahin sa binigay niya sa atin? Yung strength na binigay sa iyo, araw-araw ng Diyos para sa iyo. Your safety travel, going your work or your school. Ano yung ibibigay natin sa Panginoon? Di ba? So yung isang magandang bagay na dapat natin titingnan. Do not abuse. Sapagkat pag naabuso natin, yung binigay sa atin ng Panginoon, marahil ay yun ay mawawala din sa ating katulad po niya. Tama po? Sampul ko lang po kanina, sabi ko po, ang isang tao, magkasakit lang siya ng isang araw. Di ba? Magkatrangkaso ka lang. Di po ba? Hindi, kung hindi lang trangkaso, kung iba pang mga sakit, magkaroon ka ng gano'n, mawawalan ka ng lakas po eh. Okay? Marami kasi pwedeng gawin ang Panginoon para sa atin. Para lang ikaw ay matuloy mo yung purpose niya. Para lang ising tayo. Ay sabi ng iba eh, parang utok sa bato. Di ba? Nauutok tayo minsan. Kung andyan na yung malaking problem sa tayo nauutok, bakit parang wala na ako sa Panginoon? Doon pa tayo mauutok. So, again, be careful. Huwag po natin aabusuhin yung ability na binigay sa iyo. Minsan kasi, yung ability na binigay sa iyo ng Panginoon, yung lakas na yun, hindi mo na talaga nabibigyan ng recognition ng Panginoon sa binigay sa iyo. Minsan, andyan na sa iyo lahat. Lahat na lang sa iyo ay sa iyo na. Minsan, sa totoo lang, walang talaga tayo yung nabigay sa Panginoon. Di ba? Kasi marami tayong alibay, excuse na ating matututunan kay Samson. The strength we have today was given by God, not only to use for ourselves, but to fulfill God's purposes. Okay? So, ang lakas na mayroon tayo ngayon, ibinigay ng Diyos hindi lamang para gamitin sa ating mga sarili, kundi para matupad ang mga layunin ng Diyos. Sa buhay ni Samson, hindi naman kuripot ang Diyos eh. Di ba? Yes, bibigyan kita ng lakas. Para naman din sa iyo yun eh. Pero, yung isang magandang bagay na dapat alam pa din natin, na binibigyan ka ng lakas ngayon ng Panginoon, kinakailangan, sa lakas na yan, huwag mong isang tabi kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi diyan sa atin, sa pangalawa, ay the strength we have today was given by God, not only to use for ourselves, but to fulfill God's purposes. Alam niyo po yung nangyari kay Samson? Ang nangyari ni Mitaw, yung kanyang pangunahing layunin talaga doon sa kanyang nakuhang lakas sa Panginoon, ay para sa kanyang katawan pagnanasa. Tama po? Yung pinta ng laman natin dito ngayon sa mundo, mula noon yung Delilah ngayon, lalo po siya nag-develop maraming forms of Delilah. Okay? Marami na po yung anyo ng Delilah ngayon, naaagaw na po yung atensyon, nawawala na po doon sa Panginoon. Tama po ba? Dito makikita po ninyo dito, sa panahon na ito, nawala sa isip ni Samson na may pinagagawa sa kanya ang Panginoon. Malilimutan mo talaga sapagkat mayroong mga attractive ngayon na bagay, tao, na pili kang kausapin, na malilito ka at mawawala mo talagang maisisenter mo yung purpose mo.
hindi mo maisisenter yung purpose ng Panginoon, kundi yung center na mailalagay yung sarili mo. Kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, mawawala yung sapat. Dito nagkaroon ng kalituhan, dito sa buhay ni Samson, nung umara po siya, kay Delilah, sapagkat siya ay napaibig dito na lubha. Sobra yung kanyang pagkaibig. Sa isang bagay na mayroon tayo ngayon sa panahon na to, isang porko yan ng Delilah na hindi mo kaya ipagpalit at talagang pagugulan mo siya ng pansin tulad ni Samson. Di ba? Pag nakita mo yung isang attractive na bagay sa buhay mo, kung tao man siya, yun yung pag-uugulan mo ngayon eh. Di ba? Na mawawala ka sa iyong sarili, mawawala ka doon sa direction na binigay sa iyo ng Panginoon to fulfill His purposes. Ang mangyayari, mamuunahan yung laban natin. Nang makita niya si Delilah, ay napahangan naman talaga nito si Samson. Sa bawat nakikita natin sa panahon natin ngayon, talaga naman napapahangan tayo at nalilimutan na natin yung simbahan. Tama mo ba? Nalilimutan natin yung bawat gawain sa ating simbahan. I always, sabi ko sa inyo, announce here in our church that we have a prayer meeting like this, Baptist, Emmaus. Walang pupunta, mainit. Kaya lang, pagdating naman ng Diyos, basta tagulat. Wala talaga akong magagawa nun. Dahil mainit, rason hindi ba, magpunta naman simbahan. Sobrang malakas. Dahil, pagdating naman ng Diyos, sobrang naman wala. Basta wala na akong magagawa nun. Di ba? But then again and again, mga kapatid, sana alam po talaga natin yung tinatahan natin. Kasi pag tayo ay dumating sa Delilah ng buhay natin, hindi ko alam kung ano yung anyo na mayroon kayo ngayon na Delilah sa buhay ninyo. Hindi mo nito katulad kay Samson na Delilah ng tao na talagang inakit siya. May mga Delilah talaga tayo sa buhay natin na hindi natin kaya pakawalan. Tama ho? Yun yung lumulubog sa atin, kaya hindi natin magawa yung layunin natin, layunin ng Panginoon sa buhay natin. Alam mo, magiging masaya ang Diyos kung nagagawa mo, hindi mo nasasayang yung lakas na binibigay sa iyo na nagagawa mo yung kanyang gusto gawin. Okay? Hindi naman kuripot ang Diyos, sabi ko sa inyo kanina. Binigyan ka rin ng lakas para din yun sa iyo. Tama po ba? Pero wag natin kalilimutan yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Okay? So ano po yung talata natin babasahin? Hindi tayo maghahanap ng ibang talata, dito lang. Sa 13 verse 5, sabi niyan, for behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazirite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Di ba? So, yung bata na yan, tandaan mo, sabi niyan Manoah. Tandaan ninyong mag-asawa. Sino dito yung nanalangin ng anak? Nanalangin ba kayo ng mag-anak? Ano ang panalangin ninyo? Babae o lalaki? Sino nanalangin sa inyo po na mag-anak ng babae? Sino nanalangin sa inyo mag-anak ng lalaki? May nanalangin? Wala? Wala kayo. Basta lang? Basta kung may lumabas lang, yun na yun. Hindi kayo nanalangin sa talata, mga kapatid, na ang kanyang layunin, kaya siya ipapanganak, dahil siya ay gamitin ng Diyos para ang Israel ay makalaya doon sa pagkasakop sa kanila na Palestina. So ngayon kapatid, binigyan ka ngayon ng anak. Ano ang layunin ng Diyos? Bakit ka binigyan niya? Tama po ba? Bakit ka nag-request ngayon sa Panginoon, Lord, bigyan niyo ako ng anak na lalaki o babae man, magsisilbi ako sa inyo. So now, regarding dito sa aking binabanggit mga kapatid, kumusta? Di po ba? Kumusta yung ating pangako sa Panginoon? Pinagagawa ba natin? Inaayos ba natin yung ating mga pangako sa Kanya? Lagi natin pagkakatandaan, huwag natin sisirain yung pangako natin sa Kanya. Sapagkat yung binigay sa iyo ng Panginoon, nag-request. Tama ho? Okay. Pangatlo, mga kapatid. 4 lang ito. Pangatlo, mga kapatid. Sabi niya sa pangatlo,
We run out of strength when we use it in sin, and because of sin, we are brought to punishment. Alam niyo mga kapatid, naubusan lamang tayo ng lakas pag tayo ay gumagawa tayo ng pagkakasala sa Panginoon. Tingnan niyo po yung nangyari kay Samson. Ang sinabi ni Samson, kung puputulan yung aking buhok, ako ay magiging pangkaraniwa tao. So, iba talaga si Samson kung ano, kasi sa mga salitang pangkaraniwa, hindi talaga siya yung gano'n para katulad sa hindi talaga siya gano'n. Ito yung pagkakasala ni Samson. May mga hindi tayo nagiging aware sa mga pinagagawa natin. Kung sino ka? Hindi tayo naging aware sa mga ginagawa natin. Kaya kung kayo ay mahilig may Facebook at lahat yung mga private na bagay na po, sinasama po nyo pa yung lahat ng private, ay ito pa rin, tigilan nyo yan. Hindi niya makakatulong sa iyo. Ang Facebook, magagamit po natin yan sa tama. Pero hindi lahat ng ikot ng buhay mo ay papaikutin mo dyan sapagkat mamamanmanan ka ng iba't ibang tao. Be aware. Think before you click. Isipin nyo lagi mga kapatid tulad ni Samson. Amen ho? So makikita nyo po dito mga kapatid sa aking binasa, we run out of strength when we use it in sin, and because of sin, we are brought to punishment. Alam nyo mayroon pong immediate consequences, immediate punishment. At mayroon din mga punishment na hindi mo kagad ngayon nakukuha, huli mo makukuha. Ako masasabi ko mga kapatid ngayon, yung punishment because of sin, automatic kung nakuha po ni Samson. Right away, mga kapatid, mismo nun, nung nabutol po mga kapatid yung buhok, andun, kasama po, diretso yung punishment sa kanya. Pero may punishment po ang Panginoon na nakagawa ka ngayon, pero hindi pa nangyari sa iyo, doon mangyayari sa pagtakdang panahon. Pero si Samson po mga kapatid ko, yung papansinin, nung mangyari pong putulin yung buhok, automatic po, nangyayari din yung punishment, yung consequence na ginawa ni Samson. Bakit ko po nasabi mga kapatid? Diba? Ginapos. Sinabi niya yung totoo. Nung nalaman ni Delay na totoo yung sinasabi ni Samson, di natulog si Samson, dinupitan. Pagkatapos mo nun mga kapatid, anong ginawa ni Delilah? Tinawag niyo yung Palestinian. O pumunta na kayo dito. Ano rin sa Samson ganito na? Anong nangyari? Immediate mga kapatid yung kanyang punishment. Yun mismo yung kanyang punishment mga kapatid. Kinuha po siya ng mga Palestinian. Ano ang layunin ng purpose? Ano yung purpose ng Panginoon sa kanya? Is to deliver the Israelites doon sa kamay ng mga Palestinian. Pero ano po nangyari? Siya po ngayon ay nakuha sapagkat nawala yung kanyang layunin. May mga bagay na minsan yung ganun tayo. Huwag natin imawawala kasi pag nawala po yung lakas po natin, katulad po niya, para tayong malanta. Di ba ba? Pag binabawi ng Panginoon, malalanta ka nga. May mga warning na po, sign sa bawat isa sa atin. Pero sana kung makita niyo yun, ay pakinggan niyo yun. O, huwag niyo yung babaliwalain. Okay? Kaya sa pagkakataon nito mga kapatid, ang nangyari po noon, ano po nangyari kay Samson? Malungkot yung buhay ni Samson. Binigyan ng biyaya ng Panginoon. Subalit mga kapatid, dinukit ang kanyang mata. Ang masaklap mga kapatid, siya ay binigyan na para i-deliver yung Israel. Siya ngayon nakukup ng Kristo. Maraming mga Delilah ngayon na nakukup tayo. Nakukup si Samson ni Delilah. Kasi mayroon po masamang hangarin si Delilah. Hindi nyo ba alam sa bawat buhay natin, mayroong mga tao, anumang mga bagay na marahil mayroong masamang hangarin? Kung mayroong mga bagay na hindi ipinasasabi sa iyo ang Panginoon, huwag mong gawin. Sabi ko sa inyo kanina, kung may mga sikreto po na hindi po yan talagang piling ihayag, lalo na kalaban niya Palestinian,
inihayag pa niya sa kalaban. Siya na mismo yung nagpukpok ng bato sa kanyang mismo ulo. Kasi kalaban niya yung balistik ng panilay, sabi. Okay lang sana sa Israelites eh. Pero hindi, mismo po doon sa kalaban nila. Kaya sa pagkakataon na yun, sino po yung nagsabi? Yung immediate punishment. Di ba si Samson? Bulag siya, pinagtatrabaho, pinagtatawanan. Sino po yung may kagagawa? Sino po ba yung nagkamali? Di ba si Samson? Huwag po natin paabutin pa sa buhay natin na maging ganun tayo. Dahil ang Panginoon may lakas na binigay sa atin, nagagamitin po dapat natin yon sa matuwid at maayos sa kanyang layunin. Di po ba? Sa punto ng buhay ni Samson, nahulog po siya sa kasalanan. Then automatic po yung punishment niya. Tayo minsan, mga kapatid, akala natin yung mga nagagawa natin pagkakamali. Ay, wala naman nagagawa eh. Di ba? Kapatid, huwag niyong antayin na hinugin na dumating pagkakataon. Doon yung mapupulot yung bunga nun. Lahat ng ginagawa natin, di ba biblically naman, darating ang araw sa masama o sa mabuti na iyong ginawa at pagsusulit ko yan sa Panginoon. Dahil naman natin pinabanggit, di ba? Tama ho? Binibigyan ka ngayon ng pagkakataon na para ayusin niya. Na huwag humantong sa ganitong punishment. Di ba? So, inyong mapapansin mga kapatid, ano ang nangyari ni Samson? Siya po'y naglabing sa Panginoon. Di po ba? O, nawala. O, ito yung nangyari sa kanya. Ano po yung verse mga kapatid dito na nangyari po sa kanya? Okay, sa panahon na ito mga kapatid na binanggit dito, sabi niya sa 16:17, sabi niya, that he told here on his heart. So nalaman po dito ni Delay ay nagsabi na ng totoo and said to him, no razor has ever come upon my hip. Wala pa kabata pa. Wala talaga. For I have been a Nazirite to God from my mother's womb. Nakatalaga na siya. If I am shaven, then my strength will leave me. Okay? And I shall become weak and be like any other man. Tingnan niyo mga kapatid kung paano po umalis yung presensya ng Panginoon. Tingnan niyo yung pagkabasa dyan. Sabi nga, if I am shaven, then my strength will leave me. Sabi ni Samson. Tingnan niyo mga kapatid. Parang may ganito. Parang na ganyan, di ba? Halimbawa si Samson sa tumbak. Pero sa oras na magkamali ka, Samson, na pagupitan niya, tatanggalin ko na to. Yan ka na. Di ba? Kinuha na ng Panginoon yung lakas. Ganon din ang buhay natin mga kapatid. Ito yung matitira sa iyo. Ito yung buhay mo. Di po ba? Alam niyo yung lakas na binigay sa atin ngayon ng Panginoon? Lahat ng ginagawa natin. Ang nais lang na ipabot sa atin ngayon sa istorya, sa buhay, na napakahusay na Samson na ito. Na ipakita natin na natutumbog pa natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Yung purpose niya sa atin. Di ba? So tingnan niyo po, nangyari sa kasiyahan ng kanyang laman. Di ba? Nawili si Samson. Kaya ang ginawa niya, pinatulan niya yung alam sa kanya ng bigay niya. Hindi niya alam na mayroong nakaambang malaking disastros sa kanya. Amen, no? Pagmuli, mga kapatid. Sabi niya, let's humble ourselves before God because no one else can restore our strength but only He. Ngayon mga kapatid, kung tinanggal ko po dyan, sino sa palagay ninyo magpapanumbalik ng lakas natin muli? Po ba? Alam niyo sa kwento ni Samson, nung nawala na po yun, naramdaman niya kung anong pait, lupit yung kanyang nararamdaman. Hindi dahil yun sa Panginoon. Huwag natin sisisihin ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay natin. Marahil sa kagagawa mo yan, kung bakit ka nangyayari ang ganito. Tama po? Sa pagkakataon na yung sublang naramdaman na yung saklap, yung sakit. Di ba? Na dapat yung mata niya ay dapat bukas siya. Pero dahil sa kasalanan, dahil sa naakit ko siya, wala na ho yun. Di ba?
Naghirap siya, pinagtatawanan na lang siya ng mga tao doon, parang palaboy na lang. Wala na. Nagmukhang kawawa dito yung kalagayan ni Samson. And then sabi dito mga kapatid, let's humble ourselves before God because no one else can restore our strength but only Him. Ngayon, lumalaman ni Samson at unti-unti bumabalik na ulit yung kanyang buhok. Alam niyo mga kapatid, hindi na i-restore ng Panginoon yung mata ni Samson. May mga bagay na hindi niya na i-restore. Ito sa ating puso at isip. Sa lahat ng gawa natin mga kapatid. Alam niyo mga kapatid kung bakit yung lakas na lang. Ang kagandahan kay Samson, doon niya na-realize na may mali siya. Gusto niya na kung ano yung lakas na naranasan niya nung buhat siya isila, hanggang siya po ay dumating sa punto na lumakbo siya. Gusto niya na mangyari ulit yung lakas sa buhay niya na yun. Gusto niya ma-experience muli yung lakas na nagagaling sa Panginoon. Yung biyaya na nagagaling sa Diyos. Kapatid, sana maranasan natin po yun. Yan yung isang bagay kung ikaw ay nanghina. Gusto ni Samson, muli mo po Panginoon balik yung lakas. Sa isang pagkakataon, Lord, please help me. Samson, he cried out to the Lord. At sabi ni Samson, Lord, please, ibalik mo ulit kung ano yung lakas na mayroon ako. Alam niyo po yung ginawa ng mga Palestine, sobrang napakasakit. Kasi kung itong kwento ko lang po sa inyo, kwento po lang itong ganito, hindi iba po yung nakikita. Hindi ko naman talaga siya kilala ng kilala. Nakilala lang naman natin sa salita ng Panginoon. Pero kung yung uunawain, talagang matindi yung kanyang kalagayan. Dinala po siya doon, ang mga Palestine doon, sa templo ni Dagon, at pinagtatawanan po siya doon si Samson. Kaya, sabi niya sa talata na aking babasahin, 6:28, sabi niya, then Samson prayed to the Lord. He cried out to the Lord. Di ba? So, Lord, remember me, please. Pag may please po mga kapatid, makikita po natin yung humiliation. Yung sorry. Di ba? Sa nangyari pa sa kanya, wala na siyang magawa. Gusto niya na lang maibalik yung lakas na. Gusto niya, Panginoon, gusto ko maranasan yung talinga mo. Your strength, Panginoon. Yung power na nanggagaling sa iyo. Gusto ko yung Panginoon maranasan. Alam niyo yung power kasi ng Panginoon na bibigay ng comfort sa bawat isa sa atin. Comfortable life kung ikaw ay mayroong power ng Panginoon. Tama po? Pag lumalating kasi sa atin yung lakas na yan, lagi kang masaya araw-araw. Tama, Brother Ryan? Pero pag sa bawat umaga na malungkot ka, hindi mo na-experience yung power, yung restoration ng Panginoon sa buhay mo. So, tingnan niyo mga kapatid yung kanyang sinabi dito. Please, God, strengthen me just once more. Request niya po ito, then and let me with one broken remains. Alam niyo mga kapatid, sa pagkakataon na ito, nabubuo na muli, humahaba na muli yung buhok ni Samson. Hanggang nabubuo yung kanyang lakas. Mga kapatid, huwag kayong magbibigay ng tirang-tirang lakas sa Panginoon dahil matutulog lang kayo sa simbahan. Nanawa po ninyo? Alam niyo, hindi gusto ng Panginoon yung tira. Tingnan niyo po yung inipon ni Samson. Tingnan niyo mga kapatid yung kawalan ng strength. Di ba? Sabi natin kanina, automatic yung punishment. Di ba? Huwag na huwag kayo magbibigay sa Panginoon ng tira-tirang lakas. Yung mga leftover, huwag ganun mga kapatid. Ito mga kapatid, yung isang magandang bagay. Binuo ni Samson, Lord, please, once more, isa lang Panginoon. Okay? Sana yung mga kapatid, nakakalungkot yung buhay niya, di ba? Dumating yung punto, pumunta po siya yung pinaka-center ng pillars ni Dagon. At marami po mga Palestinian sa loob sapagkat pinagkakatuwaan si Samson. Marami po doon. Kaya ano ang ginawa po ni Samson? Nilagay po doon ang lahat ng naipon niyang lakas, hindi tira. Kasi kung tira-tira po yung lakas, nadali ni Samson, hindi magigiba yung pillars. Tama po? Kaya, ang kanyang inipon niya yung lakas. Ano po yung ginawa ni Samson?
Wala na po siyang pakialam sa kanyang katawan. Ang hiningi na lang dito, Lord, please, once more, Panginoon, restore. Sabi niya, restore mo ako, Panginoon. At ginawa ni Samson, hinawakan niya po yun ng dalawang poste at tinula yung poste. At bumuo yung temple ni Dagon at kasama si Samson. Di po ba? Sa Panginoon, kung magkakasala naman din muli si Samson, sumama na lang doon. At isa Panginoon po siya. Amen ho? Sa buhay natin mga kapatid, huwag sana tayo dumating sa punto na doon pa tayo mag-isip kung saan kulang-kulang na tayo sa magsasabi naman muli sa Panginoon tulad ni Samson. Di ba? Maraming bagay na dapat mo nang ginawa. Di ba? Di ba ang sabi sa mga doktor, ito, mas maganda yung maaga kaysa ikaw ay nagkasakit na sa gagamutan. Di po ba? Ano po nga ito? It's better to prevent than to cure. Oh, prevention better than cure. Tama po ba? So, yun dapat. So, ito yung nangyayari po dito ay hindi naging maganda yung sitwasyon. Pero alam niyo mga kapatid, kung marami pong namatay si Samson, mas lalo marami po ang kanya napatay sa pagkakataon ito. Sana sa mga bawat isa sa atin, sa kalakasan na mayroon tayong binigay sa atin ng Panginoon, huli man ang buhay natin, dumating man yung araw, sana'y nagawa pa rin natin yung purpose ni Lord. Palagi mga kapatid, nagawa ni Samson yung layunin ng Panginoon. Yes, tama? Nagawa niya pa rin yung layunin ng Panginoon. Kahit wala na po siyang mata, yung pinakahuli ng buhay niya, ginawa niya pa rin na dapat kong gawin ito alang-alang sa nagbigay ng lakas sa akin. Walang iba, kundi ang Diyos. Tama po? Sana tayo ay ganun yung isip natin. At sa kauli-hulihan pa naman, o mag-isa ngayon pala, ginagawa na natin yung pili natin gawin para sa Panginoon. Dahil ngayon, para makita ng tao na ang Diyos talaga ay kilala mo. Amen? Okay, sa ating pagtatapos, mga kapatid, revealing something important that should only be yours causes guilt and leads to disaster. Mga kapatid at kaibigan, kung may namang binibigay sa atin ng Panginoon, huwag nyo nang ipaglantaran. Sinabi ko sa inyo kanina, pupunta sa inyo na bisita. Wala naman tinatanong ikaw, kwento na kung ano na ng lahat ng kinikwento ng buhay mo. Ngunit nalalaman nyo ngayon, anong gagawin sa'yo? Sisipin mo ba ako pautangin? Kasi nalaman na mayroon ka eh. Wala pa naman kasi tinatanong kung ano yung trabaho. Ikaw ngayon, pagkwento ka lang ng pagkwento. Or revealing something to your friends. Tuloy ano nangyayari. Yung mga bagay na dapat hindi mo ihayag. Nahahayag mo. Ay, bakit ko ba yung nasabi? O ito yung nangyari kay Samson. Diba? O, sabi ang pagsisiwalat ang mahalagang bagay na dapat sa iyo lamang ay nagdudulot ng pagkakasala at humahantog sa kapahamakan. Pangalawa, mga kapatid sa ating pagtatapos. Sabi dyan, Delilah's malice from them to no continuous, but it now takes a different form. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, ng panahon, totoo, nakaharap talaga ni Samson si Delilah na maganda. Pero sa panahon ito mga kapatid, sino ba ngayon, kasi na siya po ay nagbagong anyo hanggang sa panahon natin ngayon, pero again, hindi pa rin matatalo si Delilah talaga niya sa kalalakihan. Minsan yun pa rin talaga ang kahinaan ng mga lalaki. Pero sa mga babae na tayo sa mga kapatid, may iba't ibang anyo na po yung Delilah. Damihin na ipagpapalit natin ang Panginoon. Di ba? Sabi dito, ang masamang hangarin ni Delilah mula noon hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Ngunit ito ngayon ay may iba't ibang anyo na. Masama yung hangarin ni Delilah kay Samson. Di ba? Dahil sa masama yung hangarin, naging masama na rin yung pangyayari sa kalagayan ni Samson. Di ba? Okay. Pangatlo,
We all have our weaknesses, but we can avoid them if we know how to listen and don't get carried away by flowery words or attractive things. Di ba? Ang dami ngayon naluloko eh. Ang dami ngayon nabubudol. Tama? Karamihan. Ano yung nangyayari doon sa mga matatanda? Yung, anong pangalang words yun? Yung parang hypnotize. Yung nagkikwentuhan pa lang pagkapos yung matanda, napapasama na sa bako para i-withdraw yung kanya pera. O budol, yes. Budol o nabudol. Mayroon isang matanda, ilang years niyang inipon yung jewelry, worth of 1 million na higit. Tapos nabudol po siya. O, di ba? Doon sa mga attractive mga kapatid, yung mga mabulakak na mga pananalita, ito yung mga forms ngayon ng Delilah, mga kapatid. Hindi lang po ito katulad ng panahon. Pero again, yung kamandag niya until today. Okay? Maging yung kanyang masamang hangarin, mga kapatid, hanggang ngayon. Kaya tayo ay mga liingan. Kasi darating ang punto, may pinag-restore sa atin ang Panginoon. Pero yung hingi mo katulad yung mata na yun, hindi na balik. Ang i-restore sa iyo ng Panginoon ay yung tindig ng iyong pananampalataya. Kahit wala ka ng mata, o wala na yung paa, wala na yung kamay, o ano pa yung nawala, o yung tayo, wala tayong magagawa nun. Ang i-restore sa iyo ng Panginoon dito ay ang iyong pananampalataya. Siya yun. Panginoon, kami po Diyos ay narinito at nagpapasalamat, Panginoon. Tunay na napakabuti ninyo, Diyos. Lord, tuwing i-ayos niyo, Panginoon God, yung aming mga nasira, Panginoon God, na marahil yung commitment namin sa iyo, Panginoon. Lord God, turuan niyo po kami, Panginoon God, sa pamagitan niyo ng Espiritu Santo. I pray, Panginoon, na tulad ni Samson ay naging aral ito sa amin ngayon, Panginoon, kung paano namin ito maiiwasan. Tulungan niyo po, Diyos, kami na huwag kami, Panginoon, yung mga mabublakak na mga pananalita o personal appearance, Panginoon, ng isang tao. Tulungan niyo kami, Panginoon God, to avoid, Panginoon God, sa mga bagay na ito, sapagkat magdudulot lang ito sa amin, O Diyos, ng kapahamakan. Lord, thank you, Panginoon God, sa Bible character, Panginoon God, na aming pinag-aralan ngayon. Na salamat sapagkat binigay niyo po sa Samson bilang paalala sa aming Panginoon na naway magpatuloy kami, huwag namin sasayangin yung mga lakas namin, Panginoon, sapagkat pag ito ay yung binawi, wala kaming magagawa, Panginoon. Salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po ang ating